Hello po, good morning po sa inyong mga ka-subscriber. Nandito naman po tayo sa ating video ngayong araw na ito. Mag-ano lang po tayo mag-update ngayon. Ngayong araw na ito po, araw ng linggo. Bago kayo manood sa aking YouTube, mag-subscribe muna kayo. Kasi sabi ni algorithm po, nanonood lang kayo, hindi kayo nag-share. Mas lalo hindi kayo nag-subscribe at hindi kayo nagko-comment. Sana naman po mag-subscribe kayo sa aking YouTube channel para naman tayo makaabot ng monetization. Marami pong salamat po. Nandito naman po tayo sa ating channel po. I-update lang po natin na parating po natin sa ating kababayan po na dapat po ma-resolve na yan yung election na yan. Imposible naman po straight vote kami ng the 13 plus 2. Ang 2 namin lumabas, ang team namin po tatlo lang po lumabas sa PDP laban. Anong nangyari? O kaya po dapat magiging maayos na yan. Hindi naman po papayag yung mga nadidihado na talunan po sila. Kasi doon sa present namin po sa Western Bikutan, malaki po yung boto nila, yung mga PDP. Ano po yung mga 200 plus. Yung straight vote namin po, yun mga 200 plus, 300 plus, may 400 plus. Ibig po sabihin niyang kapag isama-sama sa mga present sa ibang lugar po is talagang panalo yung straight vote po ng PDP laban. Anong nangyari po? Sa amin lang po yan sa Western, di ba? Sa Taguig, kasi hawak po yun ni Cayetano ang mga PDP laban doon. Mas lalo ini-endorse nila si Kibuloy po. Anong nangyari? Hindi lang dyan sa amin, sa mga buong Bisaya pa. Sa NCR, imposible naman po nung nangampanya yung mga PDP laban po, talagang hindi mahuhulugan ng karayom. Ang dami ng taong nagmamahal kay Tatay Digong. Kung hindi sinasabi nila na sunod-sunuran yung mga PDP laban na ikampanyan ninyo ito, talagang kinakampanya kaagad namin. Sinusuportahan po namin. Ganyan po kami katatag. Kung hindi sinabi ni Inday Sara, Vice President po natin, na ikarga ninyo si mga Villar at Marcos, yun, dalawa lang po sila napasok bukod sa PDP laban na 3. Sana masolusyonan na po yan, yung ang gulo na yan. Paglalaban natin yan, ang karapatan natin para sa susunod na eleksyon, hindi na po yan mangyayari. Saya ang mga boto ng taong bayan kung gaganyanin man lang nila. Naghihirap bumoto, tuluan ang pawis. Nandyan po yung umuwi pa ng probinsya, ipamasay lang para makaboto. Pagkatapos, dadayain lang po yung eleksyon. Masakit po isipin sa mga taong ganyan po. Naghasil umuwi ng probinsya, umaga pa lang nakapila sa Butuhan Center. Init, pagod at gutom ang dinadanas doon po. Noong Butuhan po, alam mo, alas 6 pa lang nandoon ako kasi ayoko yung sobrang dami ng tao. Pero
Nung alas 6 talaga, grabe ang tao. Kasi hindi ka naman pwedeng bumoto ng alas 6 kasi ang inuuna doon yung mga ano po yun, yung mga senior citizens at saka disability. Yan inuuna po nila doon. Kaya wag po nating ganyanin po yung mga boto ng tao. Dahil lang sa interest ng mga kandidatong ano po yung hindi po tayo sport is sa ano labanan dapat magiging ano tayo katanggap-tanggap yung ano natin kasi hindi naman po yun sila maghahain ng recount kung wala silang basihan at mga ebidensyang nakikita po nila. Kaya po sa ano po natin sa susunod wag na nating ganyanin po yung eleksyon. Tumanggap tayo sa pagkatalo po natin, tanggapin po natin kung mahal talaga tayo ng taong bayan, isipin natin na panalo tayo. Kung hindi tayo mahal ng bayan o iba yung iniisip natin yung pansarili man lamang or punuin po yung ano natin ng bulsa o mga corruption man lang ang iniisip natin. Huwag na tayo tumakbo po kasi talagang intrigahin talaga kayo ng mga vlogger. Talagang dudurugin talaga kayo hanggat kaluluan nyo is anuhin talaga na talagang isiliwalat talaga ang mga baho nyo. Kasi dahil ngayon mag-iingat po tayo, may social media tayo. Kasi kapag tinitira po kayo ng mga vlogger, huwag po kayo magagalit sa mga vlogger kasi kayo naman po iyan ang gumawa ng kasalanan, hindi po yung mga vlogger. Kasi ang mga vlogger po, nagsasalita lang ng katotohanan, hindi gumagawa ng fake news po mga ka-subscriber. Yun lang po, hanggang dito na lang po kasi nag-cold storage kaagad tayo hanggang 7 minutes lang tayo or 8 minutes. Kaya mag-ingat po tayo habang nandyan po tayo sa serbisyo natin sa servants or leader tayo ng empleyado tayo ng government. Mag-iingat po tayo sa ating mga trabaho para hindi kayo batikusin ng mga social media. Hindi na natin kailangan yung mga stream media po. Kasi ano naman po yan, mga hindi natin alam ang mga kanila, mga bias. Kaya doon tayo nakaano sa mga social media platform kasi po sila lang po ang nagsasalita ng katotohanan kasi hindi naman po talaga kami pwede magsalita ng fake news kasi po ang account po namin doon ang pinag-iingatan po kasi baka demoted kami ni YouTube kaya pinag-ingatan din namin. Pinaghirapan po namin to, hindi po namin talagang pinag-iingatan namin yung account namin na hindi kami nakakasira sa kredibilidad ng isang tao. Hanggang dito na lang po. Bye-bye. Next video na naman tayo po. Maraming salamat sa suporta niyo.